tawagan namin, Paps or Boy, yan ang tawagan namin sa aming tropahan. Actually, kaya ako gagawin to para sa mga fans ni Coco, maraming hindi nakakakilala sa kanya. Kung paano namin siya kakilala. Kaya gusto ko kayo pasilipin kung paano ba ang samahan namin, paano ba magtrabaho si Coco, paano ba siya as a friend, paano ba ang passion niya sa trabaho. Yan, papasilipin ko kayo sa behind the scene namin at papa-experience ko sa inyo kung paano kami mag-taping sa Bubble. Enjoy! First day of taping namin ngayon. Ito gagamitin po namin ito sa set. So, ganyan kami, solid. Uy! Oh! Ano yan, boy? Ano yung speaker yan? Ano yun ba? Woo! Day 1! Tayo na to. Well, una kasi kami nakita ni Ko, workshop for Tiny Tony. Nag-shoot kami for a few days. Tapos after that, nakita kami sa London for ASAP. Nasa after party na kami, tapos lumapit siya sa akin, tapos sinabi niya sa akin, Paps, sayang di pa tayo nagkakatrabaho ulit. Gusto kitang kunin sa Provinciano kasi yung Provinciano noon umi-air na for 3 months. Sabi niya, kaya lang, syempre nahiya ako dahil John Prats ka na. Uy, ano ka ba? Hindi ganun yun. Sabi ko, ang gusto ko lang magtrabaho. That time my show was Banana Sunday, yun lang. Tapos fast forward, I was about to leave the network, hindi na tuloy. Tapos tumawag pa sa akin, number lang. Sabi ko, sino to? Si Coco. Uy! Sabi ko, Paps, sorry, wala akong number mo. Tapos sabi niya, hindi, gusto lang kita i-welcome. Ito na pare, magkakatrabaho na tayo. Nung time na yun, sabi ko, grabe no, yung memory niya. Kasi tagal na eh, siguro nag-asap kami 2 years ago or 3 years ago. Tapos parang yung memory niya, nandun pa rin na parang gusto niya ako makatrabaho. And then finally, Provinciano na ako. Hindi kami masyadong magkakilala ni Coco. Nag-meet lang kami dun sa isang pelikulang ginawa ko dati, yung Tiltil. Nakakatawa nga eh, kasi pag pinagkwentuhan namin, hindi nga namin matandaan na meron kaming eksena together eh. Pinapanood kong ganyan, biglang, oh, wow, may eksena pala kami nito together. So pareho namin hindi natandaan. So anyway, doon ko lang siya unang na-meet. Umapit siya sa akin at ang sinabi niya sa akin, direct, anytime na kailangan niyo ako, gagawin ko to. Dahil sa inyo ako unang naging artista. So, nag-isip ako, sabi ko, at saan ko kaya nakasama si Coco? Yun pala yung sa pinikulang Loud Text. I think yun ang first exposure niya bilang isang aktor. Talent lang siya noon. He's a very humble person. So, nung napanood ko sa video, ito pala yung batang yun. Nagkasama kami sa Channel 7. Ibang show, Sex Bomb, Daisy 7. At lagi ko siyang nakakasama, lagi ko siyang ka-eksena. Doon kami unang nag-meet. Lagi ko siyang kinakausap. Bro, dito ka, tinatawag ko siya lagi. Ako naman kasi usually, ayoko nung may nakikita ako na out of place. So, Saka hindi ko makakalimutan, nabanggit nga ni Coco, inoferan mo nga siya ng taping chair. Kasi parang ano yan sa showbiz eh. Lalo na mga dati, pag may bago kang taping chair, artista ka nun. Siyempre, tinatawag ko siya. Paps na rin tawag ko sa kanya nun eh. Paps, ito ka, sama ka sa amin, ganyan. Upo ka dito. Naalala ko pa nga, sabi niya, hindi, okay lang, dito lang ako, hindi ako upo dyan. Pang mga ano lang yan, pang mga sikat lang, mga ganyang upuan. After nung sa Daisy 7, never na kami nagkita ulit. Ito na yung next na nagkita kami ulit. Siya din actually ang nagpasok sa akin nung binabanggit daw sa mga pangalan. Nung nakita niya daw na Mark Solis, sabi niya, yan, sabi niya, kaibigan ko yan. Huwag niyong kunin yan. Huwag niyo kunin yan, pero pinilit nila. Ang first na taping ko, starstruck na ako sa kanya eh. From the time na tropa-tropa, pero nung pagbalik ko siya sa Provinciano, ako na yung nasa starstruck. Sabi ko, ibang level na si Ko. 14 years ago, meron kaming isang out of town show. First meeting namin yan. Pero ang racket namin nun is basketball. Naghanap talaga kami ng pagkakakitaan. So pinatulan namin yung basketball. Pinangako sa amin nun, babayaran kami ng 5,000 per game. 3 games ang mangyayari. Si Coco, wala yatang rubber shoes nun during that time. So kailangan niyang bumili ng rubber shoes. Nanghiram siya kay Lola. Kanya pairam muna ako ng pambili ng rubber shoes. Pinahiram siya ni Lola ng 5,000. Ang masakit nito, pagdating namin doon, nakapaglaro kami, isang laro. Tapos
hindi pa kami binayaran. So nagka-problema, si Coco kasi very positive yan eh. Inisip na lang niya na okay lang, at least nandito naman na tayo, laruin natin to, trabahuin natin to. Kasi pag-usapan trabaho, ibang klase si Coco eh. Natapos yung game, hindi na namin inaway, hindi na namin inano, umuwi kami ng luhaan. Ang kagandahan naman nito, nagkaroon kami ng bonding nung racket namin na yun. Usap kami na sa grupo natin na to, kung sino ang mauna, sinong mabigyan ng opportunity, kailangan bitbitin natin lahat ng mga kasama natin. And isa ako sa magpapatunay doon. Until now, bitbit ako ni Coco Martin. Paano yung rubber shoes niya? Binayaran niya kay Lola? Yun lang, hindi ko alam kung paano niya binayaran kay Lola. Nauna kami nagkita dun sa movie niya na Panday. Pinapatawag daw kami ni Coco Martin. Unang eksena, napakalaki na culture shock ako. Una, ang tingin ko sa kanya, dahil nakikita ko lang siya sa TV, para siyang mati ni Idol na pasweet lang, patwitams lang. Kasi pogi eh. Tapos pangiti-ngiti lang lagi. Nung una, kinilig ka, gwapo kasi. Pero nung nagkita kami sa Panday at nakikita ko siya ang nagdidirect, iniisip niya lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa namin, kinakausap niya lahat ng mga artista, tapos alamin niya kung kumain ka na ba, kumusta ka, lahat kinuha niya na eh. Producer, director, bida, wardrobe, utility, lahat eh. Sabi ko, grabe naman tong tao na to. Actually, hindi na din talaga ako masyado nanonood ng TV. Pero naririnig ko yung FPJs ang probinsyano. So dito kay Direk CM, unang pa lang parang mararamdaman mo na kagad na tropa mo kagad siya. Talagang yung pag-approach niya sa amin talaga. First time yan? First time to Dito ka sa room namin. Nakikita ko dun sa room na yun, puro bigating artista, sila Gloria Romero. Sabi ko, parang yata rito. Hindi, dito ka lang, huwag ka mahiya. Tsaka lang, makeup lang siya. Unang araw namin, ang eksena namin, riot kagad eksena. Dami talaga nangyayari. Nilapag kami lang kagad doon, kaya nyo na yan. Basta kung paano kayo nakikipag-away sa totoong buhay. Gawin nyo na parang gano'n. Pumalagay kami ng loob dahil siya rin yung nagsasabi sa amin kung ano yung dapat namin. Sige, stay lang kayo sa ganito, kung paano sa kalye. Siguro kaya niya rin kami nilagay doon sa karakter na yun dahil alam niyang mas fit kami doon talaga sa ganong role eh. Pagpasok namin, lakad ako konti. Si Kuya yung unang bumungad sa akin. Na parang nag-meeting hata sila nung una. Tapos, kumain ka na. Tapos, talaga, dito ka. Ganyan, lagay mo na yung gamit mo dyan sa tent. Na ang init nung welcome. Hindi, parang nung pumasok ako, hindi ko naramdaman na parang bago ako. Sobrang nakaka-starstruck, syempre. Si Coco Martin yun eh. Tapos, kumbaga, paano kanya saluhin na, kahit yung, stand ka na dito. Kumbaga, parang lagi, sama ka palagi. Nung tinawagan ako, Prati, sa bahay, halos kakalabas ko lang nun sa kulungan. Na-excite ako na kinakabahan na masaya. Kasi after 10 years mahigit, bago ako bumalik, diba? Tapos sa probinsyano pa. Yung puso ko talaga, kumakabog-kabog. Ito yung first day mo? Oo, nakita mo naman yung tsura ko nun, diba? Para talagang nahihiya, parang basang sisi mo lang sa sugat. Tapos sabi nga, alam mo, pakilala kita kay Direk Coco. First time ko siyang nakita na parang naramdaman ko na tutulungan kita. Parang doon, pero sa itsura lang. Parang nawala na yung kaba ko hanggang sa, yun na, bituloy. Matagal ko nang kakilala din si Direk Coco. Nag-start siya nung papasok siya ng EBS, kung tayo magkakalayo ata. Ado, kasama rin po ako doon. So nakita ko na si CM doon, naka-work na kami. Pangalawang beses itong probinsyano. Na dati, gusto ko talagang maka-work siya ulit. Gusto ko, nung time na alam ko na nagde-direct na siya, sabi ko gusto ko naman ma-experience si Direk CM. There's this one time na nakatrabaho ko si Julia and si Ko for a movie, pero one scene lang. So, never ko talaga siya nakausap. Kaya nga, first time ko siyang makasama dito, na nabilib ako. To be honest, every time na nakakatanggap ako ng inquiry, excited ako. Pero nung natanggap ko itong probinsyano, natakot ako eh. Kasi alam kong napakalaking production, napakalaking expectations, and they've been running for 6 years. Amen!
Coco bilang katrabaho, inspiration. Minsan tayong tao syempre napapagod, nagda-doubt kung kaya natin. Pero siya, pag nakita mo siya kung gaano siya ka-dedicated, kung gaano siya magmahal sa trabaho niya, may inspire ka eh. Parang may iisip mo kung siya nga, hindi halos napapagod. Bakit ako bilang tao mapapagod sa trabaho? So para sa akin, napakasarap na katrabaho si Coco kasi dinedirect ka niya sa tamang path. Hindi lang bilang co-actor mo, hindi lang bilang director mo, kundi bilang tao. Ganun siya ka-inspirational. Very OC and very detailed. He knows kung anong gusto niya. Alam niya ang pulso ng manonood. Hindi niya iniisip yung gusto niya bilang isang direktor. Ang iniisip niya, dinedirect niya yun, kung ano yung mamahalin ng mga tao. Kasi talagang service eh. Yun yung service. Malinaw sa kanya yung gusto niya. Standard din ni Coco when it comes to work. He's a perfectionist. Ikukwento niya sa'yo yung vision niya. Very, very open siya sa collaboration. He loves his job. If you love what you do, then it doesn't become work. Pag nagdidirect yan, director ako, alam ko yung pressure ng pagiging director, lalo na yung standard ng show na to. Pero, hindi nawawala yung moment na gusto ka na tumaik, naantok ka na, kumain ka na ba? Kain ka muna. Yeah, diba? Yung mga parang wala siya katulad eh. Ma-frustrate ka talaga eh. Kapag yung mga kasama mo sa trabaho, parang feeling mo, ano ba? Gusto niyo ba magtrabaho? Yeah. O, kasi you're giving 100% pero nakita mo iba 50% at 20%. Correct. Correct. Tapos ang dami dyan nangangailangan ng trabaho, di ba? Ikaw swerte ka, tapos minsan parang tinitake for granted mo na may trabaho. At nakita natin yun ng mga natumaan, di ba? Yeah, well, that's the truth. Nakita natin yun. Siyempre, sa point of view na isang direktor, napabilib talaga ako kay Coco. Napaka-metikuloso. Nagulat ako kung paano siya talaga kumilos. Siya talagang main man. He is the leader of Probinsyano. Kumbaga, siya ang pinakautak ng Probinsyano. Nakakagulat, nakaka-impress. Marami ako nakatrabaho mga directors. Pero minsan walang personal touch. Si Pops kasi minsan makikita niya, tututukan kanya eh. Ganito gawin mo, ganyan gawin mo. O, mas maganda pag dapat mayroon pang may care. Sabi ko nga, maski ako nabibilib sa dinami-dami ng characters ng Probinsyano. Lahat yun, kabisado niya lahat ng characters ng bawat isa. Si Coco kasi bilang director, very strict yan talaga. Kumbaga, hiwalay ang pagiging magkaibigan nyo sa trabaho. Ang tinuturo niya sa'yo, hindi lang naman yung direksyon ng iaarte mo sa oras na to. Ang ituturo niya sa'yo yung direksyon ng buhay mo. Ganon siya magturo. Ako kasi first time ko lang so wala akong napagkukumparahan. Pero yung makita ko yung reaksyon ng iba ring mga artista, kayo, alam mo yung mas dumadagdag sa respeto ko yung sa kanya na walang parang grabe, napapahanga niya to. So, kumbaga kayo, mga director din kayo pero kayo napapawaw din kayo. Dahil sa kanya, nakapag-adjust kami ng smooth. Kasi inabot niya kami sa lengguwahe na maiintindihan namin kung ano ba yung dapat namin gawin dito. Para siyang makina na kapag uminit, tuloy-tuloy. Kung kayang umupa, kung kayang humataw, hahataw. Dami niyang ginagawa, dami niyang iniisip na kami. Ako minsan nanonood na lang ako sa kanya na paano ginagawa yun? Ikaw sa line, ikaw nagkukol ng shot, ikaw nagkukol ng eksena. Saan kukunan? Anong laman? Anong sense nitong eksena na to? Ang nakita ko sa kanya yung mahusay siya sa parang organization skills ba yung parang pagdating sa pag-direct, time management, mahusay siya sa trabaho under pressure, strategy, mahusay siya sa mga ganyan, yung mga diskarte. Kung nakikita ko sa kanya, kung i-direct niya ako, nakukuha ko yung arte ko kasi artista rin si Kuya si director ko Pakiramdam sa kanya, dami niyang utak, ang dami niya kasi iniisip, tapos namamanage niya lahat yun. He's our captain, siya yung captain ng barko at siya yung maglilid kung saan tayo pupunta and willing akong sumama. Brilliant. Alam mo yung nung nagsabog ang Panginoon ng katalinuhan, diskarte sa buhay, andyan si CN.
First time na-experience ko na mag-direct siguro sa amin. Sobrang nailang ko kasi kilala ko siya as an actor. Tapos nung nagde-direct na siya, little by little, na-appreciate mo eh. Kasi very friendly siya sa mga actor. Binibigyan niya ng, ng free will, to do whatever you want as long as pasok dun sa character mo. Sige, gawin mo lang yan, sir. So talagang papalabasin niya yung artistic side mo. And yet, marami kang matututunan sa kanya. Nakakabilib talaga. Like, he's one of a kind. Ito po ang special na Las Casas de Acusar. Tawag nila, napakagandang lugar. Ginawa namin talipapa. Ginawa namin talipapa. Kaya sabog namin. Ikaw ba yun? Mind your cam. Ay, ako. Pang! Pag-exit nila dito labas nila. Pagiging OC. Kahit pa paano, like the details. Whenever I direct concerts, music videos, yung detalye lagi nandun. At higit sa lahat, yung gumagawa ka ng proyekto hindi lang para magpa-impress. Gumagawa ka ng proyekto kasi gusto mo mag-inspire. Dito ko na-value rin yung oras. Kasi dito sa probinsyano, pag sinabing ganitong oras. May mangyayari. Lahat may mangyayari. Lahat ng oras na nandyan ka, may ginagawa ka. That's respect eh. And when he gives you that respect, you just wanna give it back. And what's nice about him is never niyang hiningi because the respect given to him has been earned. As a director, ang dami ko rin natutunan sa kanya. Work ethics mo, never be late sa set dahil magpapapizza ka o kaya presidents. Pero training yon, biro, pero training, unti-unti professional ka na. Pero natututo ka at the same time. So yun yung number 1 na natutunan ko sa kanya at tingin ko na napabuti sa akin. Kasi pinahalagahan ko yung oras. Focus talaga. Kumbaga, wag ka muna si Sancho ngayon. Ulit kasi si Sancho. Itayo mo si Greco dyan. Kasi pag nag-cut naman yan, pwede naman ka. Maglaro-laro. Oo, pag-cut eh. Pero pag action, Take tayo. At hindi pwedeng nagtatrabaho ka. Kailangan isa puso mo, isa buhay mo. Sa aming mga rapper, ang tawag namin doon parang hunger eh, parang gutom yun eh. Isa yun sa pinakamasarap pumanahin. Ang gusto kong makuha kay Ko, yung passion niya towards to everything. Kasi yun yung fuel niya eh. Kaya nakikita mong sa dami ng ginagawa ng isang tao, hindi siya napapagod dahil nga yung ginagawa niya, passion niya. Magandang tanghali po, kami po ngayon ay papunta sa aming lunch. At ito po ang nagmamaneho, si Kuya. Kami po ay naglilibot ngayon dito. Kaya kompleto po kami. Kompleto po kami. Basilya ko naman sa likod ni Basilya. Ganito po kami dito sa set namin. Napakasaya para pa mga tanga. Lunch break. Yun lang. So, bali, pagkatapos po namin mag-drive, magtutulak po kami. Tula. Sabi ko naman sa inyo, kahit anong mangyari, magkakasama tayo. Tumirik po kami. Ang bigat kasi ni Smaglas eh. Kami nagbabalik. Kaya. Yan, napagod lang. Woohoo! Ito na po kami ulit. Ito na po ang part 2 ng aming biyahe. Talobat. Malapit na lang akong penline. Kaya sa bridge. Sabi niya, part 2!
So, eto na kami. Bago po yung trip namin ngayon, van. Sakay na po. Mas naramdaman ko yung tibay ng friendship namin at saka nung malasakit niya sa akin. Sobrang thankful ako. Pagkakaibigan namin, dito ko napatunayan na very protective and very concerned. Grabe rin ang malasakit niya sa mga taong mahal niya. Kasi yung maging masaya, maging tao, yung tawa lang kayo ng tao, madali yun eh. Gaganon mo lang yun eh. Pero doong sobrang down na down ako, kinausap niya ako, nagkwentuhan kami. Yun yung totoong kaibigan. Yung nandyan pag down na down ka. Handa kang saluhin, handa kang yakapin, handa kang maniwala sa'yo at magbigay ng tiwala sa'yo. Sobrang mahal na mahal ka namin. Marami rin akong kaibigan sa showbiz. Alam mo naman itong industriya natin, di ba? Mabibilang mo talaga sa daliri mo yung mga totoong tao dito. We were starting. Dalas kami magkakwentuhan kasi mahilig siya magkwento di ba? So, usap-usap kami. Unti-unting napapamahal na siya sa akin because of his honesty, because of his realness. Na minsan, umabot yan, sabi niya, wala akong kaibigan. Siya, lalo na dito sa showbiz, alam mo naman dito, ang hirap talaga maghanap ng ano. Ang sinabi ko sa kanya, ako, kaibigan mo. Nung kinikwento niya sa akin, parang na-shock daw siya. Parang sobrang na-touch siya dun sa sinabi ko. So doon nag-start, nag-grow yung love affair namin. Sa nakikita ko si Coco ipagtatanggol ka niya. Mahilig siya sa pamilya. Yung parang gusto niya lahat matulungan niya. Nakikita mo naman gusto niya yung mas maraming tao siya natutulungan. Itinuturing niyang lahat na dito sa probinsyano na parang isang one big family. More than a friend, mas kapamilya siya. Paano si Coco bilang kaibigan, hindi nyo malalaman hanggat maging kaibigan mo talaga siya. Once na mag-decide siya ng kaibigan ko na to, buong puso kaibigan ko to. Kahit anong mangyari, nasa likod ka niyan. Lahat ng problema mo, dadamayan ka niyan. Yung pagmamahal ni Ko din as a friend, nagta-transition into being a kuya, into minsan to being a tatay na rin dahil ganun siya magmahal sa isang tao. Hindi rin siya magpe-pretend sa'yo kung ano siya, yun lang din siya. Once na makilala mo siya, hindi siya yung parang, ganyan, ano lang, chami-chami. Hindi. Kung ano siya, kung ano yung mood niya, papakita niya sa'yo lahat. Unconditional ang friendship. Lalo na itong time na namatay yung papa ko. Actually, nagkasakit pa lang siya noon. Siya na nagsabi, Paps, kung kailangan mo umuwi sa pamilya mo, hayaan mo na muna itong taping, umuwi ka na muna, puntahan mo na muna. Doon pa lang, makikita mo na pamilya mo yan, uwian mo yan. Ako nang bahala dito sa storya. Kasi nasa baboy tayo. Oo. Lagi niya ako pinitext everyday since umuwi ako. Paps, kamusta mami mo? Kamusta daddy mo? Na-appreciate ko yun dahil sabi ko nga, during dun sa mga downtimes ko, isa sa mga nagpapalakas ng loob ko kahit na sobrang ramdam ko na nangihina ako dahil alam kong nandyan kayo, mga kaibigan. Kung wala siguro kayo, wala ka, wala si Ko, wala kayong lahat, hindi ko alam kung gaano kabagsak siguro ako ngayon. Baka mas lalo pa akong dumaan sa kung anumang depression or ano. Yung moral support, pati financial support, ano bang kailangan mo, Paps? Anong kailangan mo? Sinasabi niya yun lagi. Gusto ko lang iparamdam, kagaya nga nag-usap tayo ng isang gabi, di ba? Sabi niya, as a friend, sabi ko, gusto kong malaman pag yung kaibigan ko may pinagdadaanan, anong kailangan mo? Sabihin mo sa akin. Financial man yan, kausap man lang, moral support, ano bang, basta sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo. Lahat nung kinailangan ko, binigay niya lahat. Andun siya all throughout. Kaya ako sobrang thankful ako. Sabi ko rin kay Lord, maraming salamat for putting me in this place na alam din ng parents ko yan na when I'm with you guys, kasama ko ikaw, kasama ko si Po, I'm with good company. Ibang klase si Coco kung pag-uusapan natin yung pagiging kaibigan. Kasi sa na-experience ko sa haba ng
pagsasama namin. Hindi niya ako tinuring na yung simpleng kaibigan eh. Tinuring niya ako as kapatid. Parang kahilera ng mga kapatid niya, kasi magkakaibigan din kami, pati mga kapatid niya. Alam ko lahat ng sinasabi niya ay para sa ikabubuti ko. Kaya bilang respeto, talagang tinatanggap ko lahat yun. Kumbaga, makikipagpatayan ako para sa kanya. Kasi ganun din siya sa atin. Yes. Siguro kasi bilang kaibigan, i-starteran pa niya yan. Kunyari, tayo nga, di ba, pagka may kaaway or ano, kung hanggat maaari, kaya nating ayusin ang hindi nasasabihin sa kanya. Kasi siya yung unang susugod para sa atin. Ganun niya tayo pinoprotektahan, ganun niya tayo kamahal. Na hindi nakikita ng ibang tao yun. Meron kasing nangyari sa pamilya ko, yung daddy ko, nagkaroon ng problema, nagkasakit, tapos na-hospitalize itong last lucky natin. Nakita ko kung paano siya, actually ayokong umiyak during that time, kasi syempre nagpapaka-strong ako. Pero nakita ko nung lumapit siya sa amin, sabi niya, Paps, kung kailangan mo umuwi, pauuwiin kita. Huwag kang mahihiyang magsabi kung ano kailangan mong gawin. So doon pa lang, nakita ko na ibang klaseng tao to. Ang nabuong samahan dito sa probinsyano, hindi lang basta yung sasabihin natin magkakaibigan lang tayo dahil magkakasama tayo. Dito kasi, pag magkakaiwalay tayo, dumarating yung time na binibigay natin yung mga oras natin sa mga pamilya natin. Pero hindi natin nakakalimutan yung isa't isa. Kuya, bilang kaibigan, parang bilang kapatid na, kasi di ako sanay dahil yung mga kaibigan ko, alam mo naman dati saan ako nang galing, di ba, parang diba, first time ko na ito si Kuya, kayo yung magkaroon ng parang role model. Parang yung kay Kuya is more on a brother. Yung last year lang nagkasakit yung airpods ko na siya, parang naputulan ng ugat sa, medyo parang stroke siya ngayon. Ako yung nagbabayad sa amin. Siyempre, nagtandaan na yung parents ko. Kung wala akong trabaho, wala yung probinsyano, anong mangyayari sa akin? Diba? Alam naman natin na sobrang busy niya. Pero hanggat may pagkakataon siya, sasagutin ka niya. Kung ano man yung problema mo, tatanungin niya. Kahit marami siyang ginagawa that time at alam niyang may dinaramdam ka o may problema ka, maglalaan siya ng panahon para sa'yo. Bilang kapalit naman ng pagmamahal niya sa akin, isa lang yung sinabi ko sa kanya, hindi ako mawawala sa tabi mo. Hanggat gusto mo ko, nandyan ako sa'yo. Kapag ayaw mo na sa akin, saka lang ako aalis. So, ganun nakalalim yung namin, yung samahan namin na, Coco Martin yan eh. Ako, simpleng tambay, simpleng rapper. Tapos, naandito na ako. So, sobrang thankful ko, sobrang blessed ako kasi ikaw, alam mo rin naman na ang artista dito sa FPJ Sang Probinsyano, come and go lang. Sa pagkakaibigan, leader din siya eh. Masarap sa pakiramdam na alam mo nasa ilalim ka ng pakpak niya. Kasi alam mong hindi ka niya papabayaan. Alam mong masarap niyang mahalin kasi alam mong mahal ka niya. Ang sarap maging totoo sa kanya kasi alam mong totoo siya sa'yo. So, nakaka-touch minsan na siya yung pakamusta sa'yo kahit na katulad dati siguro nung panahon ng pandemic. Tapos na-lockdown tayo, nag-shutdown yung ABS-CBN. Tagal din walang taping. Yung mga anak ko, Pap, sabay-sabay nilalagnat. Tapos mga kinukumbol ko. Gulat na lang din ako. Alam na ni Derek Coco. Hindi ko lang din alam kung sino nagsabi sa kanya. Pero pinakamdam na talaga sa akin na kahit ano, kung kailangan mo ng pera, magsabi ka lang. Nasaan kayo, kung kailangan mo ng service, magpapapunta ako. Kumbaga, marami akong kaibigan nun eh. Pero ilan lang din talaga yung kaya rin at willing din makatulong. Kasi ang hirap lahat eh. Kumbaga, buong Pilipinas yung sobrang crisis na. Pero alam mo, si Derek Coco, naramdaman mo nandiyan? Oo, na nandyan. Hindi niya rin ako iniwan. Si Kuya bilang kaibigan, napakalalim. Parang pag nakikita mo, kulitan, hataw sa trabaho, seryoso. Pero off-cam, alam mong salo ka niya. Pag nagsabi siya sa'yo ng isang bagay, huwag kang matakot na panghawakan niya. Kasi totoo siya doon. Sobrang grateful lang. Sobrang grateful lang. Hindi madamot si Kuya. Kumbaga isang sabi mo lang, magsabi ka lang ng maayos sa kanya. Magbibigyan ka naman eh. Lalo na when it comes to work. Nabigyan ako ng opportunity na makatrabaho siya at kayo.
And I'm very grateful about it kasi dream ko talaga to. Hindi trabaho yung feeling. Mahirap yung ginagawa pero yun nga eh, parang kang sumasabak sa laban na ang kasama mo, pamilya mo. Hindi siya magsasaksaya ng panahon na pangaralan. Treasure every moment. Treasure ko lahat yan. Walang pretentious na ramdam mo yung pagmamahal eh. Kaya ibigay mo rin kung ano yung binigay nila sa iyo. Makikita mo sa kanya yung God-fearing, yung pagmamahal niya sa iyo. Actually, hindi ko rin in-expect. Mapili rin ako sa mga taong sinasamahan ko. Pero iba yung nakita ko sa grupong to eh. Kaya siguro naging mabilis din yung closeness with the group na hindi pinaramdam sa akin ng grupo na, uy, bago ka. Kumbaga, ika dito, parte ka ng grupo namin. Kaya nakakatawa. And when it comes to ko naman, nabilib ako sa, sa kabuuan niya bilang isang tao. Kasi nung nakausap ko siya, makikita mo sa kanya na nandun siya sa age niya na he just wants to give back. He wants to help people, he wants to inspire young actors. Yun, nakaka-inspire kasi alam mo yung masasabi mo sa sarili mo, one day gusto kong sundan yung yapak na to. Napakaswerte mong maging kaibigan ng isang Coco Martin kasi sobra siyang magmahal. Ang kaibigan niya, hindi lang basta-basta kaibigan. Kapag naging kaibigan ka ni Coco, para ka na niyang pamilya, para ka na niyang kapatid. Kapag may problema ka, kapag may kailangan ka, may iniisip ka, may nababother ka sa isang bagay, or nagda-doubt ka sa sarili mo, pag nakausap mo siya, aaksyonan niya eh. Parang, lagi ko sa kanya naririnig, ganun ba? Huwag kang mag-alala, huwag ka na kumilos, ako na yan. Ganun siya bilang tao. Sobra siyang mapagmahal. Kaya, swerte ka maging kaibigan ng isang Coco Martin. May group chat kami, so nag-message na kami ngayon. 2 PM kami magkikita-kita. Ang maliit manglilibre sa lahat. Si Sancho, nandun na. Si John Medina, nandun na rin. Si Kuya Raymart, nandun na rin. Pero nag-message si Coco. Patay, ako yata ang malilibre. Pero naniniwala ako, mas malilate daw si Tito Mike. Kasi si Tito Mike ang madalas na nalilate. So, tignan natin kung sino malilibre. So, medyo good job ako. 1:45, nandito na ako ngayon. So, maghihintay ako kung sino malilate. So, nandiyan na si Kuya Raymart. Tapos, si Sancho nandun na. At si Solis sa John Medina nandyan na. Hindi ko siya binubuksan. Busit po siya. Busit na yan kasi hindi ko siya binubuksan at naiinitan siya. Busit yan. Busit ka, boy. Ha? Busit ka? Okay, so ano oras na kami, Raymart? It's 1:58. 1:58? Sinong wala pa? Yung pasimuno. Yung pasimuno at ang gumawa ng batas, wala pa. So siya, ang isa sa mga maniliblay, wala pa rin si Kuya mo Jay, wala pa rin si Tito Mike. 2 minutes na lang, late na sila. Good luck. Mga kapamilya, 2:00 na! Yeah, sino kaya manlilibre? Actually, lahat na manlilibre, maghahati-hati sila dito. Wala pa si Joseph Marco. Hati-hatiin natin. Mamayang dinner. Yes! Maganda yon. Mamayang dinner, iba manlilibre. Okay, ayun po si Tito Mike. Hinahanap kami. Ayan, kala niya nandyan na kami. Ano, boy? Sino ang late? Tingin mo? Si Coco papunta na. Si Kuya mo Jay at si Angel ang manlilibre sa tingin. Okay. Sino ba to? Sino ba to? Sinong late? Wala pa sila Jay. Jay yata. Sino? Sino ba to? Sino ba nakaupo dito? Boy! Boy! Thank you, boy! Si Kuya mo Jay pa! Nauna eh! Late siya ng 15 minutes. Sino? Kuya is here! Kaya, pasimuno. The leader! Kuya is here! Kapto! Ito yung una mamamatay! Ang payat to! boys! Bawal yan. Kailangan mataba tayo. Pari lang pa naman yun. Tara! Kami tayo. Sorry.
Ha? Mga early bird. Ha? Ano kasi pagbato mo na Kamali kayo ng papa, Ting? Kamali daw ng papa? Hindi ba tawag? Ilog siya eh. Order na. Kung may marirealize ako bilang isang kaibigan sa grupo natin, sa kanya, hindi ka pala magkaroon ng isang kaibigan na ang relationship ninyo ay parang higit pa sa magkapatid. Happy times, good times, bad times, sad times. Lagi ko siya nararamdaman naman siya. Totoong tao siya. Kasi he lay his cards on the table eh. Ito ako eh, di ba? What you see is what you get. Wala siyang tinatago, hindi siya plastic. Hindi siya yung nag-iisip ng wala naman akong kikitain dyan eh, or ganito ganyan eh. Perspective niya sa buhay, iba eh. Kaya nga minsan, nakakalungkot isipin na yung mga nakasama naming ibang artista na naging kaibigan namin, eh, hindi ko alam kung medyo nahiwalay ng landas. Pero ako, dahil sa nasaksihan ko to, hindi ko masasabing pinabayaan din sila ni Coco. Tinulungan sila hanggat sa kaya ni Coco. Kaya lang, hindi talaga siguro pare-parehas ng kapalaran, minsan napapalayo yung iba. Natutunan ko, unang-una, mahalin mo yung trabaho mo. Pag-ingatan mo o mahalin mo yung mga bagay, yung mga blessings na natatanggap mo. Hanggat makakaya, pagyamanin mo siya. Yun yung natutunan ko kay Direk Coco. Nakita ko din yun sa pagtulong niya sa mga lumang artista, sa mga bagong artistang may potensyal. Lahat, Paps eh, habang kinukuha at tinutulungan niya yung mga tao na yun, tinutulungan niya din yung show. Iba-iba si Direk Coco tumulong tsaka magbigay ng chance. Pati si Kuya nag-a-advise sa akin na hindi importante yung mahusay ka, hindi importante yung magaling ka kagad. Pinaka-importante dyan is yung ugali mo. Pagdating sa pera, kailangan magtipid, tapos paggagastos lang, pag sa pamilya lang, at mag-ipon. Yun sa tingin ko ngayon, yung parang pinangahawakan ko na kailangan ko talagang gawin yun. Para sa akin. Eto, pinaka na to, pakikisama. Kasi, eto dito sa Provinciano, sobrang daking production, ang daming tao. Siyempre, iba-iba ng ugali. Iba-iba naman eh. May kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang karakter. Pero para mapagsama-sama mo ng isang solid na mga kuya doon. Kasi si kuya gusto niya, eto kayo palagi, eto tayo palagi. Natutunan ko sa kanya lumaban sa buhay. Mga pangarap sa buhay, kailangan ipaglaban, pamilya. Pag binigyan ka ng pagkakataon, wag mong sayangin. Kasi isang beses lang yun, yung pagkakataon na yun. And pag dumating yung pagkakataon na yun, wag mo nang bitawan. Yakapin mo, mahalin mo. And kung siyang nagbigay sa'yo nun, sobrang special ka sa kanya. Ang natutunan ko kay Coco, napakaraming bagay. Simula nung nakatrabaho ko siya noon, hanggang ngayon na nakatrabaho ko siya ulit. Siya yung tipo ng tao na sobrang generous niya, lahat ng knowledge niya, lahat ng word of wisdom na nanggagaling sa kanya, talagang i-cherish mo. Una, yung pagmamahal. Pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa trabaho, pagmamahal sa mga nakakatrabaho. Isang bagay na naaalala kong naturo niya rin sa akin. Kapag binigyan ka ng opportunity, hindi po pwedeng 100% lang ang ibibigay mo. Kailangan yung best mo. Kung kaya mo pang higitan yung 100% mo, bakit hindi? Kasi pasasalamat mo yun dun sa taong nagbigay sa'yo ng oportunidad. At ganun siya bilang tao. Huwag kang makakalimot sa mga taong sumuporta sa'yo. Huwag kang makakalimot sa mga taong naniwala sa'yo. Yon ang isa sa mga importanteng naturo sa akin ng isang Coco Martin. Ito, kinukuha namin ng parang
Ito yung mga pulis. Tatakbuhan ng mga agila. Oo lang. Gusto ko lang. Ayan. Ito nga ng direktor ngayon. 5, 4, 3, 2, 1, action! Pasok! Steven. Alam mo kung anong sekreto ng probinsyano? Yung anti-bullets. Secret natin yan. Dahil sa probinsyano, nabuksan yung kaya ko pala mag-direct. Tapos pati sa concert, nandyan siya para magbigay ng suporta. Well, I'm trying my best kasi mataas ang standard sa CM. I'm learning. And I wanna thank him dahil grabe opportunity. Grabe talaga. Napakalaki ng naitulong sa akin ng probinsyano. Kasi lalo na sa panahon ngayon, alam naman natin na napakahirap maghanap ng trabaho. Lahat, ang dami nawalan ng trabaho. Kung wala to, sigurado, mahihirapan ako mabuhay. Nung pumasok na ako sa FPJ sa probinsyano, bata matanda nakilala ko. So mas lalong lumaki yung market ng Basilio. Pangalawa, sa kabuhayan. Ito ni parang kabuhayan ko, although marami din kaming sinakripisyo para dito, minsan kailangan mo lang naman mamili. At sa pakiramdam ko, hindi naman ako nagkamali ng pinili. Ito yung pinili ko, andito pa rin ako hanggang ngayon. Yung sarili ko, natutunan kong ayusin. Sa pakiramdam ko, naayos ko na yung sarili ko, kahit sa tingin nyo, hindi pa. Pero todo na po yan. Malaki. Kasi dito ko na-experience na Sancho de las Alas. Si Sancho. Si Greco. Nag-build yung... Kasi before anak niya ay. Ngayon, Sancho. Si Greco. Una-una nawala ako sa dating gawain ko. Nawala yung pagdrugs ko. Nakakatulong ako sa pamilya ko, sa sarili ko. Sobra. Sobrang laking bagay ni Kuya. Sobra. I would say, ang pinakamalaking natutunan ko dito is, yung adjustment. Pagiging humble mo. Mag-e-effort ka na kilalanin yung isang tao kasi nga, alam mo na solid yung grupo. May puso talaga. Dapat maging mabuti ka talaga sa mga kasama mo, especially sa mga makatrabaho mo. Not just with actors, but even with staff, with everybody. Higit pa sa kapatid. Ngayon lang ako sa tanang buhay ko, nagkaroon ng ganito katinding kaibigan in terms of I really feel na mahal niya ako. Yeah, he's a very sensitive person. Kala mo wala lang. Pero deep inside, nararamdaman niya yan or iniisip na niya yan. And decisions he makes in his own life, kasama tayo, Franny. Diba, saan ka nakakita ng ganyang kaibigan? Idol siya sa lahat ng aspeto ng buhay. Pag siya kasama mo, mawawala na ng tsansa na tamarin ka. Dahil andyan siya lagi para, ganito gawin natin. Kapatid, Pops, Kuya, pamilya. Hindi to tropang lang Kapatupang lang. Ano to? Ewan ko nga, kumbaga bigger than blood niya. Yung pinasok niya kami dito, hindi para lang maka-work niya. Gusto, kumbaga sinasama niya kami sa goal. May malaki siyang goal eh. Tapos ito kami kumbaga tinutulungan niya rin kami na magkaroon ng goal at abutin yung goal na yun. Para siyang father figure sa akin. Bruce ko si Kuya. Matigas si Kuya, action star yun. Pero pag sinabi mong usapang pagmamahal, iba siya magbigay. Kumbaga gusto niya, lahat kung meron ako, gusto ko kayo rin. For leader, meron siyang traits ng leader at boss. Pero mas umangat yung pagiging leader niya. Kuya. Parang, di ba pag mga bata sinasabi, gusto ko paglaki ko, idol ko yung kuya ko eh. Gusto ko maging kuya ko. Alam mo yung gano'n. Ang na-admire ko talaga sa kanya yung heart. Ibang klase yung puso.
Ano ang hindi alam ng tao tungkol kay Coco? Marami. Kasi si Coco yung tipo ng tao at artista na kapag may tinulungan, hindi nagpo-post. Nahihiyang ina-acknowledge. Mahiyain siya. Kasi siya kapag tumulong siya, galing talaga sa puso. Siya yung tipo ng tao na kapag tinawag mo ang pangalan niya, andyan siya sa'yo. 2 kamay ibibigay na sa'yo. Sobrang bungis-ngis at makulit ang isang Coco Martin. Kapag tumawa na siya, nasimulan na yan, nakuha mo na yung kiliti niya sa isang bagay, sa isang topic, dire-diretso na yan. As in, wala na siya lalong mata at yun yung nakikita natin. And yung tawa niya na yun ay napaka-infectious kapag nakikita nating lahat. Maski tayo, natatawa at natutuwa. Pops, thank you. Maraming salamat sa lahat. Hindi ko na iisa-isahin yun dahil alam mo kung ano yun. And ang sarap lang din na may kasama ako habang buhay bilang isang kaibigan mo. Yung tinainim natin yung pagkakaibigan at yung pagmamahal na pinakita mo sa akin at sa pamilya ko ay grabe. Mahal na mahal kita, Paps. At agi lang ako nandito, alam mo yan. Isang tawag mo lang kung kaya ko. Huwag lang cash kasi mahilig ka manghingi ng cash. Pag may bibigay ka dyan, yan yung hindi nyo alam kay CM. Hoy, meron akong ano sa'yo. Kuwari, lasagna. Pagbigay ka ba ng lasagna, sana kinash mo na lang. Yan ang mga favorite niyang hirit. And ko, maraming salamat. Alam mo, lagi kang ibibless ng Panginoon dahil grabe rin ang pag-bless mo sa maraming tao. Maraming salamat talaga, Paps, dahil ramdam ko yung pagmamahal mo. Kaya nandito ako at ang buong tropa, kahit anong mangyari, para proteksyonan ka at ang pagkakaibigan natin dahil nakakalungkot man, may mga taong, di ba, ganun talaga. But tayo, sa nakakakilala sa'yo, sobrang buti ng puso mo. Kaya ganyan ang blessings na dumarating sa'yo. Sa buhay ng isang tao, people come and people go. Dumating ka ako sa buhay ko dahil may purpose ka sa akin. Maaring may purpose din ako sa'yo. Ngayon natin unti-unting nalalaman yung bagay na yan. Pero I'm really so thankful and so grateful na pumasok ka sa buhay ko. Hindi mo lang alam pero marami kang naituro sa akin. Lalo na ang mga pananaw sa buhay. Nandito lang ako palagi. Ang maibibigay ko sa iyo is my time, my whole being, myself. Just continue being who you are sa akin, sa pamilya mo, sa mga ibang kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay. You are needed. You are wanted. You are valued. Thank you ko. Thank you ko sa friendship. Thank you for what you've done. Ko, I love you so much. Alam mo yan. Coco, thank you very much for everything. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kung babalikan ko, siguro sinasabi mo noon, the first time na nagkita tayo, direct, kung kailangan mo ako, gamitin mo ako. Dahil tinulungan mo ako. Hindi, Coco, sa tingin ko, mas marami kang naitulong sa akin. Yung pagiging Oscar at Mariano ko at yung experience ko lang sa Probinsyano is already a gift ng Diyos, God's blessing. Pero naging bahagi ka, siguro ibinigay niya yon para ibigay mo sa akin. Maraming salamat ko. Ikaw ang isa sa pinaka-blessed na tao na nakilala ko. Marahil ay dahil sa totoong laman ng puso mo. Para sa akin, ikaw ay isang mabait na tao, mabait na kaibigan, at malalim ang dedikasyon sa iyong trabaho bilang aktor at bilang direktor. Maraming salamat sa iyo sa ating pagsasalo sa trabahong ito sa FPJ ang Probinsyano, at sana'y marami pa tayo mga pagsamahan na mga produksyon at proyekto dito sa ating pagsasama sa ang Probinsyano. Ay napakalaking pagkakataon para maibahagi natin ang ating pagmamahal sa ating mga kababayan, at alam kong kasama kita sa paniniwala at paninindigan na yan.
Sa aking mahal na anak, Coco Martin, maraming salamat sa pagiging isang inspirasyon at sa iyong patuloy na pagtulong sa mga kapatid natin sa industriya. I love you! Isa kang mabait na tao, isang magaling na artista, magaling na direktor, at isang tapat at tunay na kaibigan. Rodel Pacheco Nasianceno, better known as Coco Martin, aka Cardo Dalisay. Ako'y mananatiling isang tapat na kaibigan at sana'y ganun ka rin sa akin. Grabe, Direk Coco. Gusto ko po talaga magpasalamat para sa aming lahat. Binago niyo po ang buhay namin, lalong-lalo na ako. Maraming salamat sa tiwala at opportunity na binigay mo sa aming lahat. Grabe, you are one of the best people I have ever met at lagi ka pong magiging tatak sa aking buhay. Madami pong nagmamahal sa inyo. Wow, we love you! Paps, gusto kong pasalamat sa iyo sa lahat ng pakikisama mo, sa pagtulong mo sa akin from the start. Lahat ng ipinakita mong kabutihan, hindi ko lang papantayan, lalagpasan ko pa, ibabalik ko lahat ng kabutihan, even more. Sinasabi mo rin lagi yan na sa hirap at ginhawa magkakasama tayo, at napatunayan ko yan. Asahan mo, you have a friend in me, a lifetime friend in me, na kahit hanggang tumanda tayo, magiging kasama mo ko sa anumang laban ng buhay mo. At sana i-continue ka pa i-bless ni Lord dahil ginagawa kanyang channel of blessing para matulungan din ng napakaraming tao. Mahal na mahal kita. I love you. Paps ko, maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Siguro naman alam mo yan, mahal na mahal kita. Sa lahat ng mga naging achievements ko, may konting kahit maliit o malaking blessing, tinetext kita, nagpapasalamat ako lagi sa'yo. Kasi ganun kataas yung pagtanaw ng utang na loob ko sa'yo, yung respeto ko sa'yo bilang kaibigan, bilang kapatid na tinuring mo sa akin. Mahal na mahal kita, Paps. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Maraming salamat. Parang ito na yung pangatlong chance ako eh. Karang pangalan, sumikat, nawala. Sumikat ulit, dumagapak. Tapos ito na yung third chance ko. Na ikaw yung nakapagbigay sa akin. Kung wala ka, wala kami rito. Ang dami kong dapat ipagpasalamat sa iyo, pero sa pinapakita ko sa iyo, sa ginagawa ko sa iyo, alam mo na kung gaano kita kamahal. Higit pa sa kapatid, kuya, kahit mas matanda ako sa iyo, kuya ang tawag ko. Kasi yung respeto ko sa iyo, sobrang taas talaga. Hindi ko makakalimutan na pangyayari. Napagsama ko sa sinihan, yung 3 anak ko that time. First time na nangyari yon. Pasko. Hindi kaya ng isang salita para magpasalamat. Andito lang ako palagi. Kung may salitang loyal, yun lang yung kaya kong maibigay sa iyo. Sana tumagal pa yung pagsasama natin hanggang sa tumanda ka. Kasi ako matanda na eh. Yan, Paps, mahal na mahal. Paps, Direk, gusto kong magpasalamat ng maraming sa lahat ng mga tulong na binigay mo sa amin mula umpisa hanggang ngayon. Inubog mo kami bilang mga bagong tao. Yung mga aral na at kayamanan na binahagi mo sa amin, dadalhin namin to magpakailanman. Kahit saan kami mapunta. Unconditional yung love mo kahit na hindi kami perfect. Wag mo kakalimutan yung sarili mo, Paps, kasi ang laking parte mo sa buhay, hindi lang namin, Paps, kundi ng buong show na to, sa pamilya mo, sa lahat. Kaya nandito rin kami para alagaan ka, para mahalin ka, proteksyonan ka din, katulad ng pagprotekta mo sa amin, katulad ng pagmamahal mo sa amin. Kaibigan mo kaming totoo. Maraming salamat doon. Alam kong ilang beses mo na itong naririnig sa akin, pero gusto ko lang magpasalamat dahil ako'y pinatuloy mo sa iyong tahanan, and eto hanggang ngayon magkakasama pa rin tayo, and sobrang winelcome mo ko and trinato mo ko na parang kapatid, and I'm very grateful for that. Sobra, mukhang more than kapatid pa nga yung pakiramdam ko, pero sobrang salamat kuya, mahal na mahal kita. Maraming pong salamat. Coco, kuya, maraming salamat sa iyo dahil
Hindi mo kami pinapabayaan. Lahat kami, nararamdam namin yung pagmamahal mo sa amin. So, na-appreciate ka namin. Direk Coco, CM, gusto ko lang magpasalamat sa'yo personally. Salamat sa binigay mong pagtitiwala sa akin. Direk, tandaan mo, nandito lang ako palagi kung gusto mo nang kasama mag-gym or mag-workout, lahat ng gagawin mo. Isang text lang yan and you can count on me. Palagi kitang pinagdarasal na sana bigyan ka ng mahabang buhay, marami kang matulungan, you have a pure heart na nakikita yon ng lahat at nakikita ko rin po yun, Direk. Maraming salamat po. Andito lang kami lagi para sa iyo, Direk. Mahal na mahal ka namin. Gusto kong magpasalamat. Nabigyan ng chance na makilala talaga kita ko. You deserve everything na meron ka ngayon. Pinagtrabahuhan mo yan. And thank you. Thank you for inspiring us. Thank you for always being there for us. Sana ipagpatuloy mo lang yung mga ginagawa mo. Marami kang nabibless, marami kang napapasaya, marami kang natutulungan. Sana makuha mo lahat ng desire ng heart mo because you deserve it. You're a good person. You're a provider. Kaya naman maraming salamat. I'm so looking forward na na mas makilala pa kita at mas maging bonded pa yung grupo. Maraming salamat, bro. Super blessed ka ni Lord at alam ko na ikaw yung taong hindi nakakalimot sa Kanya. Kaya lalo ka pang binibiyayaan. Siyempre, ang wish ko, sana lahat ng dinidesire ng heart mo, lahat ng mga pinagpipray mo, lahat ng dreams mo, sana i-grant yun ni Lord. And I know, in God's perfect time, ibibigay niya sa'yo yun kasi napakabuti mong tao. And wag mong kakalimutan na marami kami sa paligid mo na nagmamahal sa'yo. Kapag napapagod ka na, kapag nagda-doubt ka na, isipin mo yung mga taong naniniwala sa'yo at nagmamahal sa'yo. At huwag kang mapapagod maging ikaw kasi marami kang nai-inspire, marami kang nabibigyan ng hope, marami kang nabibigyan ng strength, marami kang natutulungan. Isa kang instrumento ni Lord sa maraming tao. Kaya wag kang mapapagod dahil marami nagmamahal sa'yo. And syempre, good health lagi and genuine happiness for your entire life. Siyempre, yung pagiging magkaibigan, hindi lang naman dito sa showbiz yan eh. Nasubukan na namin yan sa mahabang panahon. Kumbaga parang bilang magkaibigan, sa hirap at sa ginawa, meron man o wala, nandiyan kami sa isa't isa. Yung pagsuporta at pagmamahal na binibigay niyo po sa amin, sobra-sobra po yun. Kaya maraming salamat po sa lahat ng inyong pagmamahal at suportang ibinibigay